Hindi ko kailanman inakala na ang isang simpleng utos ng militar noong 1988 ang magiging dahilan para harapin ko ang pinakakakilakilabot na pangyayari sa buong buhay ko. Ako si Sergeant Marco Ramirez ng 14 na GI Infantry Battalion, at bago ang misyon na iyon ay sanay na akong humarap sa iba't ibang panganib. Nakapunta na ako sa kabundukan ng Samar, sa malalayong lugar ng Mindanao, at sa mga operasyon kung saan bawat maling desisyon ay maaaring maging huling desisyon ng isang sundalo. Pero kahit gaano karami ang pinagdaanan ko, may isang baryong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ko nababanggitin ang tunay na pangalan ng lugar, dahil ayaw kong maibalik ang anumang bagay na dapat sana ay nanatiling nakabaon sa nakaraan. Kasama ko noon ang asawa kong si Corporal Lira Ramirez. Pareho kaming sundalo at pareho kaming sanay sa hirap, pero mas kilala ko siya bilang babaeng hindi basta natatakot at lalong hindi madaling kumbinsihin. Kung minsan, pakiramdam ko ay mas matibay pa ang ulo niya kaysa sa bakal ng aming mga armas. Magkahiwalay sana kami ng assignment, ngunit isang utos mula sa kampo ang nagdala sa aming dalawa sa iisang destinasyon. Ayon sa aming commanding officer, pansamantalang security assessment lamang ang gagawin namin sa isang baryong matagal ng tahimik. Masyadong tahimik, iyon mismo ang pagkakasabi niya. Noong una ay hindi ko pinansin ang kakaibang tono ng kanyang boses. Akala ko ay isa lamang itong ordinaryong operasyon kung saan kailangan naming magtanong sa mga residente tungkol sa ilang nawawalang tao at tiyaking walang banta mula sa mga rebelde o iligal na grupo. Ngunit habang tumatagal ang biyahe, unti-unti kong naramdaman na hindi ordinaryo ang lugar na pupuntahan namin. Mahigit 6 na oras na kaming naglalakbay nang biglang kumalabit si Lira sa aking braso. Tumingin siya sa akin at saka muling tumingin sa bintana. Marco, 6 na oras na tayo sa daan. Sigurado ka bang tama ang direksyon natin? Napangiti ako ng bahagya dahil kilala ko ang tono niya. Kapag ganoon siya magsalita, ibig sabihin ay may napapansin siyang hindi niya maipaliwanag. Sinabi kong baka malayo lang talaga ang baryo at maaaring sadyang liblib ang lugar. Ngunit hindi siya kumbinsido. Wala nang poste ng kuryente, kakaunti ang mga bahay, at habang lumalayo kami sa kabihasnan, ay lalong lumalapot ang kagubatan sa magkabilang panig ng kalsada. Hindi kaya pinaglalaruan lang tayo ng mga kasama natin, tanong niya. Sinabi kong hindi naman nila gagawin iyon sa isang opisyal na operasyon, lalo na at may mga sundalong naiulat na nawawala. Ang alam namin ay kailangan lamang naming i-verify ang sitwasyon at alamin kung may kinalaman ang mga rebelde o iligal na gawain sa pagkawala ng mga tao. Ngunit lalo akong napaisip nang sabihin ni Lira na bakit dalawa lamang kaming ipinadala kung may ilang sundalo nang hindi nakakabalik mula sa lugar. Wala akong maayos na sagot sa tanong niya, kaya sinabi ko na lamang na maaaring hindi ganoon kalaki ang tingin ng kampo sa panganib. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa magsimulang umakyat ang daan. Puro matatarik na kurbada at makikitid na bahagi ang dinaanan namin. Nang sa wakas ay lumitaw sa harapan namin ang isang lumang arko na halos gumuho na sa katandaan, agad kong pinabagal ang sasakyan. Natatakpan ng mga baging at lumot ang mga nakasulat dito, ngunit malinaw pa ring makikita na iyon ang pasukan ng baryo. Nang tuluyan kaming makapasok, agad naming napansin ang kakaibang katahimikan. May mga lumang bahay na yari sa kahoy at may ilan pang may kapis na bintana, ngunit halos lahat ng pinto at bintana ay sarado. Wala kaming makitang batang naglalaro o taong naglalakad sa labas. Mas lalo akong nakaramdam ng kakaibang lamig nang mapansin kong tila patay ang mga puno sa paligid. Halos wala silang berdeng dahon. May isang maliit na kapilya rin kaming nadaanan. Kalahati ng gusali ay gumuho na at ang natitirang pader ay halos tuluyang nilamon ng damo at mga ugat. Sa ibabaw ng gumuhong kampanaryo ay nakatayo ang isang malaking balete. Ang mga ugat nito ay paikot-ikot na parang mga kamay na yumayakap sa lumang gusali. Marco, tingnan mo ang pinto, bulong ni Lira. Nakaawang ang pinto ng kapilya. Sa pagitan ng madilim na siwang ay may mabilis na aninong dumaan. Hindi ko alam kung tao ba iyon, hayop o simpleng ilusyon, pero sapat na ang nakita ko para tumayo ang mga balahibo sa aking batok. Hindi ko na iyon pinansin at nagpatuloy kami hanggang sa makarating sa barangay hall. Doon kami sinalubong ng isang payat na matandang lalaki na maihawak na baston at nakasuot ng barong. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mayor Lucio.
Nang malaman niyang kami ang ipinadala mula sa kampo, agad siyang nagpasalamat na nakarating kami ng ligtas, ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi niya ay bigla siyang tumigil. Sana matapos ninyo ang trabaho bago dumating ang kabilugan ng buwan. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Nang tanungin ko siya, saka lamang niya sinabi na kabilugan ng buwan ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid na para bang tinitiyak na walang nakikinig. Makinig kayo sa akin. Kapag gabi na huwag kayong lalabas sa tutuluyan ninyo. Huwag din kayong lalapit sa gubat kahit ano pa ang marinig ninyo. Tinanong ko kung may bantaban ng mga rebelde. Umiling siya. Matagal siyang nakatingin sa kagubatan bago niya sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa isang mayor. Hindi tao ang kalaban dito. Napatingin ako kay Lyra at nakita kong bahagyang kumunot ang noo niya. Siya mismo ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit tila ayaw magbigay ng malinaw na sagot ang matanda. Ipinaalala ko sa kanya na ang dahilan ng pagpunta namin ay ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang tao at sundalo. Sinabi niyang kung gusto namin ang sagot ay kami mismo ang dapat tumuklas sa katotohanan dahil kung siya ang magsasabi, baka hindi kami maniwala. Lalong nainis si Lyra. Ang sabi ninyo hindi tao ang kalaban. Ano iyon, multo? Mabilis ko siyang hinila palayo at pinakiusapang huwag nang palalain ang sitwasyon. Bilang sundalo, kailangan naming manatiling kalmado. Nang tanungin ko naman ang mayor kung sino ang kapitan ng baryo, sinabi niyang walang kapitan at may dati ng baraks na ginamit ng mga sundalong na unang ipinadala roon. Dinala niya kami sa 5 lumang baraks na magkakatabi sa isang bakanting lote. Kalawangin ang mga bubong, may mga butas ang dingding, at sa paligid ay nakakalat ang mga lumang drum, sirang upuan at mesa. Hindi nagustuhan ni Lyra ang lugar. Sinabi niyang hindi ligtas na kaming dalawa lamang ang naroon at wala man lang kapitbahay na malapit. Sinubukan kong ipaliwanag na baka ayaw lamang ng mga residente na madamay sa anumang operasyon. Wala kaming ibang pagpipilian kaya pinili namin ang pinakahuling baraks na tila pinakamatibay sa 5. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. May isang kalawangin na kama at manipis na kutson. Habang naghahanap ako ng mga panlinis, may nakita akong lumang kabinet. Sa loob nito ay may ilang dokumento at malalabong larawan ng mga sundalong dating nakatalaga sa baryo. Nakasaad sa mga papel na nagkaroon ng maliit na detachment doon, ngunit matagal na itong iniwan. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha ng mga nasa larawan, ngunit alam kong may mahalagang bagay na nakatago sa lugar na iyon. Nagpasya kaming linisin ang baraks at ayusin ang aming mga gamit. Habang papalapit ang gabi, biglang may narinig kaming kaluskos sa labas. Kinuha ko ang baril at lumabas. Sa dulo ng bakuran ay may isang aninong gumalaw. Nang lapitan ko, wala na ito. Pagbalik ko sa loob, nakita kong namumutla si Lyra. Sinabi niyang may kumatok sa bintana ng 3 beses. Nang buksan niya ito ay wala siyang nakita, ngunit may naiwan sa sahig. Isang mahabang kuko. Magaspang, maitim, mabaho at hindi mukhang galing sa ordinaryong hayop. Sinubukan kong sabihin na maaaring sa mabangis na hayop iyon, ngunit agad akong sinagot ni Lyra. May hayop bang kumakatok sa bintana? Wala akong naisagot. Pareho naming naalala ang babala ni Mayor Lucio na hindi tao ang kalaban. Nagpasya kaming maging mas maingat. Nang gabing iyon ay inilagay ko ang baril sa tabi ng higaan at hindi rin inalis ni Lyra ang kanyang armas. Nakatulog siya pagkaraan ng ilang oras, ngunit nanatili akong gising. Bigla kong narinig ang mahinang paglangit-ngit ng bintana. Nang lingunin ko ito, bahagya na naman itong nakabukas, kahit malinaw sa aking alaala na isinara ko iyon. Dahan-dahan akong lumapit. Bago ko pa maisara ang bintana ay may mabilis na aninong dumaan sa labas. Para itong tao ngunit may kakaiba sa kilos. Kasabay nito ay dumaloy ang malamig na hangin sa loob ng baraks. Tumingin ako sa buwan at napansin kong malapit na itong maging ganap. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may masamang presensyang nakapaligid sa buong baryo. Pagsapit ng umaga ay nakita ko pa rin sa mesa ang kuko. Inilagay ko iyon sa maliit na supot upang maipakita kay Mayor Lucio. Paglabas namin ng baraks, mas lalo kong napansin ang kakaibang katahimikan ng baryo. Walang batang naglalaro, walang naglalaba, walang nagluluto sa labas, at halos walang taong makikita. Para bang lahat ay nagtatago.
Nagpasya kaming maglakad at maghanap ng maaaring makausap. Sa isang bahay ay nakita namin ang isang matandang sumilip sa bintana, ngunit agad ding umiwas. Maya-maya ay may dalawang batang tumakbo palabas, ngunit mabilis silang hinila ng isang babae, papasok at isinara ang pinto. Malinaw sa mga mata ng mga taong nakita namin ang takot. Hindi ko alam kung kami ba ang kinatatakutan nila o kung may ibang bagay na mas malala kaysa sa aming presensya. Sa plaza ay nakakita kami ng isang lalaking nagwawalis. Nilapitan ko siya at ipinakilala ang sarili. Nang sabihin kong naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa mga sundalong na unang ipinadala roon, agad siyang namutla. Sinabi niyang dapat kaming umalis habang may pagkakataon pa. Hindi kayo dapat nandito, sir. Lahat ng pumapasok dito ay hindi na nakakalabas ng buhay. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ayaw niyang magsalita. Itinuro niya sa amin si Mayor Lucio at sinabing siya lamang ang maaaring magsabi ng buong katotohanan. Bago pa kami makapagtanong ng higit pa ay dumating ang isang matandang babae at hinila siya palayo. Wala kaming nakuha kundi isang babala. Lalong tumibay ang desisyon kong kausapin muli ang mayor. Alam kong may tinatago siya. Natagpuan namin ang malaking bahay kung saan nakaparada ang kotse niya. Bukas ang gate at bahagyang nakabukas ang pintuan. Pumasok kami matapos paulit-ulit na tumawag. Sa loob ay naamoy namin ang insenso at nakita ang isang maliit na altar na may kandila. Maya-maya ay lumabas si Mayor Lucio mula sa isang silid. Nakasuot siya ng puting kamisa tseno at may rosaryo sa lig. Kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang kamay habang hinahawakan ang rosaryo. Sinabi niyang marami siyang ginagawa at wala siyang oras, ngunit inilabas ko ang supot na may kuko at inilapag iyon sa mesa. Pagkakita niya rito ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Saan mo ito nakuha? Tanong niya. Nang sabihin kong nasa bintana ng barracks, umatras siya at gumawa ng tanda ng krus. Nagsimula na pala sila. Doon niya tuluyang sinabi ang kinatatakutan niyang katotohanan. Matagal nang may sumpa sa baryo. Sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan ay lumalabas ang mga halimaw at pinapatay ang mga tao. Hindi raw kayang pigilan ng ordinaryong bala ang mga ito. Mas malala pa, ang mga sundalong ipinapadala sa baryo ay nagiging bahagi rin ng mga nilalang na iyon. Kapag dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, nagiging aswang ang ilan sa mga sundalong naiiwan. Iyon daw ang dahilan kung bakit takot ang mga residente sa amin at ayaw nilang makipag-usap. Tinanong ko kung bakit hindi sila umaalis sa baryo. Sinabi niyang hindi nila kayang lisanin ang lugar. Ang sinumang nahuli ng sumpa ay hindi basta makakaalis. Nang tanungin ko naman kung bakit tila nakakapunta siya sa bayan, bigla siyang umamin na hindi siya nakakalabas ng baryo. Ang mga sinasabi niyang trabaho sa munisipyo ay kasinungalingan lamang upang maiwasan ang mga tanong. Mas lalo akong nagduda nang mapansin ko ang rebulto ng isang batang santo sa altar. Nakabaligtad ang krus na hawak nito. Alam kong hindi iyon normal na simbolo. Sa halip na banal na palatandaan, para itong tanda ng pagsamba sa madilim na puwersa. Sinabi ni Mayor Lucio na kung mananatili kami, magiging halimaw din kami. Ngunit may isa siyang bagay na nabanggit na lalong nagpagulo sa isip ko. Sinabi niyang lalo na at isa kang Ramirez, bago niya agad binawi ang sinabi at sinabing ang ibig niyang sabihin ay sundalo ako. Hindi ko iyon nakalimutan. Paglabas namin ng bahay, sinabi ko kay Lira ang tungkol sa baligtad na krus at agad niyang naisip na maaaring may kaugnayan sa demonyo ang mayor. Tinanong niya kung aalis na kami, ngunit tumanggi ako. Hindi lamang dahil sa misyon. May personal akong dahilan. Ang mga naunang sundalong nawawala ay kinabibilangan ng kaibigan kong si Sergeant Ortega. Mas mahalaga pa rito, may isang lumang lihim ang pamilya ko tungkol sa baryong iyon. Bago ako ipinanganak ay naitalaga rito ang aking ama. Buntis pa lamang noon ang aking ina. Ayon sa mga kwento ng aking ama, tumakas siya mula sa misyon at iniwan ang kanyang mga kasamang sundalo. Habang buhay niyang dinala ang pagsisisi dahil hindi niya hinarap ang nangyari hanggang dulo. Nang malaman kong kami ang maaaring ipadala sa parehong lugar, kusa akong nagboluntaryo. Gusto kong malaman kung bakit tumakas ang aking ama at kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga kasama. Ipinaliwanag ko kay Lira na kailangan naming manatili kahit 2 o 3 araw pa. Nag-aalala siya dahil kinabukasan ay kabilugan na ng buwan, ngunit sa huli ay pumayag siyang manatili sa tabi ko.
Bumalik kami sa barracks at inayos ang bubong at dingding. Habang ako ay nagkukumpuni, naghanda naman si Lyra ng pagkain. Gumawa siya ng simpleng kalan gamit ang 3 bato at nagsaing. Ang simpleng hapunan namin ay tila huling normal na sandali bago tuluyang magbago ang lahat. Pagsapit ng gabi ay nilinis ni Lyra ang kanyang baril at kapwa kami naging alerto. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan ng 3 beses. Tinanong ko kung sino iyon, ngunit walang sumagot. Muli kong narinig ang katok. Pagkatapos ay isang boses ang tumawag sa pangalan ko. Marco, tulungan mo ako. Nanigas ang katawan ko nang makilala ko ang boses. Si Ortega iyon. Kaibigan ko at isa sa mga sundalong matagal nang nawawala. Lumapit ako sa pinto at balak ko sanang buksan iyon, ngunit pinigilan ako ni Lyra. Itinuro niya ang ilalim ng pinto. May maitim at malapot na likidong tumutulo mula sa labas. Dugo iyon. Biglang yumanig ang pintuan. May kumalabog at pagkatapos ay tila may sumisiparito mula sa labas. Ayaw kong isipin na halimaw si Ortega, ngunit alam kong hindi normal ang nangyayari. Bago tuluyang bumigay ang pinto ay hinila ako ni Lyra papunta sa bintana. Tumalon kami palabas at tumakbo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta hanggang sa makita namin ang ilang lumang kubo. Sa paligid ng isa sa mga ito ay may mga baril at magazin. Pumasok kami at nakita namin ang mga bakas ng dugo at kalmot sa sahig. May lumang logbook doon at ang huling entry ay mula kay Ortega. Nakasulat na ang kalaban nila ay mga nilalang ng dilim at mga aswang. Sa sandaling iyon ay wala na kaming dahilan para pagdudahan ang sinabi ng mayor. Habang naghahanap kami ng karagdagang impormasyon ay may nakita akong isang itim na aklat sa mesa. Ang pabalat nito ay puno ng mga simbolong hindi ko maunawaan. Nang buksan ko ang unang pahina, nakita ko ang pangalang Ricardo Ramirez. Iyon ang pangalan ng aking ama. Parang huminto ang mundo ko ng sandaling iyon. Sinabi ni Lyra na maaaring aklat iyon ng mga ritual at isinulat sa lumang Latin. Ayaw niyang hawakan ko iyon, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Biglang bumalik sa isip ko ang mga alaala ng aking ama, ang mga gabing nakaupo siyang mag-isa, ang mga sandaling umiiyak siya sa veranda, at ang paulit-ulit niyang pagsasabi na may malaking kasalanang hindi niya kayang itama. Hindi ko muna sinabi kay Lyra ang lahat ng naiisip ko. Itinapon ko ang aklat sa isang sulok at sinabi kong kailangan naming umalis. Ngunit bago kami tuluyang makalabas ng kubo, may isang nilalang na lumitaw sa aming harapan. Nakasuot ito ng lumang uniforme ng sundalo. Nang itapat ko ang flashlight sa mukha nito, nakita ko si Sergeant Ortega. Maputla ang kanyang balat, pula ang mga mata at may malamig na usok na lumalabas sa bawat hinga. Mabilis siyang sumugod sa amin. 3 beses ko siyang binaril, ngunit hindi man lamang siya natumba. Umiti siya at sinabi niyang hindi ko siya mapapatay at gagawin niya akong katulad niya. Tumalon siya sa akin at bumagsak ako sa lupa. Sinubukan kong lumaban, ngunit napakalakas niya. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa balikat ko. Sinabi niyang mas mabuting maging katulad niya kaysa manatiling mahina. Bago niya tuluyang mapatay ako ay humarang si Lyra at tinamaan siya ng mahabang kawayan. Nagkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Tumakbo kami ng walang direksyon habang sinusundan kami ni Ortega. Sa gitna ng putikan ay biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng aming mga paa. Isang kulay abong kamay na may mahahabang kuko ang umangat mula sa lupa. Sumunod na lumitaw ang katawan ng isa pang nilalang. Halos wala na itong balat at may mga ugat na nakapulupot sa leg. Tinangka kong saksakin ito at nang tamaan ng patalim ay walang dugo ang lumabas, usok ang pumuno sa hangin. Ngunit kasabay ng sigaw nito ay may narinig akong mga tinig mula sa ilalim ng lupa. Humihingi ng tulong ang mga tao. Itinuon ko ang flashlight sa lupa at nakita ko ang mga kamay ng mga nakabaong katawan. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng uniforme ng sundalo. Napaluhod ako dahil sa bigat ng aking nakita. Pinagbawalan ako ni Ortega na tulungan sila. Sinabi niyang kailangan ang kanilang mga kaluluwa upang magpatuloy ang sumpa. Tinanong ko kung siya ang pumatay sa kanila. Umiling siya. Ang mga aswang daw ang pumatay sa mga sundalo. Ngunit nang sabihin kong isa rin siyang aswang, sinabi niyang hindi siya ipinanganak na ganoon. Isinumpa siya dahil pinakialaman niya ang aklat ng mga ritual. Doon niya sinabi ang pinakamasakit na katotohanan,
ang aking ama ang nagsimula ng sumpa sa baryong iyon. Hindi raw ito tuluyang natapos ng aking ama. Si Ortega ang muling nagpagalao sa sumpa nang matagpuan niya ang aklat at gamitin ang mga orasyon dito. Mahigit 3 dekada nang nakatali sa sumpa ang baryo. Ang sinabi niya ay parang piraso-pirasong palaisipan na sa wakas ay nagsimulang mabuo. Nang sumilip ang liwanag ng buwan sa pagitan ng mga puno, nakita kong parang nasisiyahan si Ortega sa liwanag nito. Alam kong kailangan naming makatakas. Napansin kong nasa likod lang pala kami ng lumang kapilyang nakita namin pagdating. Tumakbo kami roon, ngunit bago kami makarating sa daan palabas ay gumalaw ang mga ugat ng balete. Pumulupot ang mga ito sa aming mga paa at hinila kami papasok sa gumuhong kapilya. Sa harap ng altar ay nakita namin ang malaking itim na krus na nakabaligtad. May mga pangalan na nakasulat sa katawan nito. Nang makita ko ang sarili kong apelyido roon ay halos mawalan ako ng lakas. Biglang umuga ang lupa at mula sa ilalim ng altar ay umakyat ang itim na usok na unti-unting naging anyo ni Ortega. Sinabi niyang dumating na ako sa tamang lugar dahil kailangan ang dugo ng isang Ramirez upang tuluyang pagtibayin ang sumpa. Tinanong ko kung bakit ang dugo ko. Sinabi niyang dugo ng aking ama ang unang bahagi ng ritual at dugo ko ang dapat maging huling bahagi. Hindi ako pumayag. Sinabi niyang kung ayaw kong sumunod ay gagawin niya akong katulad niya. Sa ilalim ng kapilya ay biglang bumukas ang lupa at nahulog kami sa isang madilim na lagusan. Puno iyon ng mga kalansay at mga tinig ng mga taong humihingi ng tulong. Sa dulo ay nakita namin ang isang mababaw na hukay na may apoy sa gitna at isang sibat na gawa sa sanga ng balete. Ang dulo nito ay maitim na parang binabad sa dugo. Sinabi ni Ortega na iyon ang kailangang gamitin para sa dugo ko. Sa isang sandali ay parang nawala ang kakayahan kong mag-isip. May kung anong puwersang nagtutulak sa akin papunta sa hukay. Ngunit bigla kong naalala ang lahat ng mga taong nakita ko sa ilalim ng lupa at ang mga sundalong hindi na nakauwi. Naalala ko rin ang aking ama at ang pagsisising dinala niya hanggang kamatayan. Nang tingnan ko ang sugat sa balikat ko, nakita kong tumutulo ang dugo. Natakot ako nang mapansin kong maitim ang ilan sa mga patak. Sinabi ni Ortega na iyon ang tanda na unti-unti na akong tinatanggap ng sumpa. Ngunit hindi ako naniwala. Hindi pa lubos na kumakalat ang kamandag sa katawan ko. Kinuha ko ang sibat mula sa ibabaw ng apoy at hindi ako nasunog. Ramdam kong may pagkakataon pa akong baguhin ang lahat. Itinusok ko ang matulis na dulo nito sa aking palad. Dumaloy ang dugo ko at nang tumama ito sa lupa, napansin kong matingkad na pula iyon, hindi itim. Kasabay ng unang patak ay narinig ko ang mga tinig ng mga nakabaon. Nagpapasalamat sila. Para bang may tanikalang naputol. Nagsimulang magalit si Ortega. Sinabi niyang mali ang ginagawa ko at dapat kong gamitin ang dugo upang patibayin ang sumpa. Ngunit alam kong kabaligtaran ang ginagawa ko. Ibinibigay ko ang dugo ko sa lupa upang mapalaya ang mga bihag, hindi upang palakasin ang mga halimaw. Biglang sumugod sa akin si Ortega. Hawak ko ang sibat at sinalubong ko ang kanyang pag-atake. Nagbanggaan kami at may matinding liwanag na sumabog sa pagitan namin. Tumama ang sibat sa kanyang katawan. Unti-unting nanghina si Ortega, at habang nakabaon ang sibat sa kanyang dibdib ay nagbago ang kanyang mukha. Mula sa anyong halimaw ay bumalik sandali ang anyong tao niya bago siya tuluyang naging abo. Sumabog ang isang malakas na liwanag sa lagusan at nang muli kong imulat ang aking mga mata ay nasa labas na kami ng kapilya ni Lira. Akala ko tapos na ang lahat. Nagyakapan kami at naniniwalang tuluyan nang naputol ang sumpa. Bumalik kami sa baraks at inayos ang pintuang nasira. Pareho kaming pagod kaya ilang oras kaming nakatulog. Pagsikat ng araw ay nagising kami sa malakas na katok at ingay sa labas. Pagtingin ko sa bintana ay nakita kong maraming tao ang nakatayo sa harap ng baraks. Akala namin ay dumating na ang mga residente upang magpasalamat. Ngunit may kakaibang kutob akong hindi ko maipaliwanag. Nang marinig namin ang boses ni Mayor Lucio, binuksan ni Lira ang pinto. Binati kami ng matanda at sinabi niyang naparito sila upang magpasalamat dahil nawala na raw ang sumpa. Sinabi niyang nais nilang magdaos ng malaking pagdiriwang para sa amin. Ngunit nang tanungin ko kung paano niya nalaman na tapos na ang sumpa, nag-atubili siya bago sumagot na may nagsabi lamang sa kanya na napatay namin ang mga aswang sa gubat. Hindi ako kumbinsido.
Habang nakatingin ako sa mga tao, may napansin akong kakaiba. Nakangiti sila, ngunit parang hindi tunay ang mga ngiti. Isang batang lumapit sa akin. Maputla ang mukha niya, walang kulay ang labi, at ang kanyang mga mata ay kulay abo at tila walang buhay. Nang tumingin ako kay Mayor Lucio ay nakita kong ganoon din ang kanyang mga mata. Sandali akong natulala. Nang muling tumingin ako, tila normal na ang lahat. Hindi ko alam kung namamalikmata ako o may ibang bagay na nangyayari. Sinabi ko kay Lira na maglalakad muna ako. Bumalik ako sa lumang kubo kung saan namin nakita ang aklat. Hindi ko mapigil ang hanapin iyon. Nang buksan ko ang aklat, nakita ko ang isang pahina na may sulat kamay ng aking ama. Doon ko nalaman ang buong katotohanan. Natuklasan ng aking ama noon na ang mga tao sa baryo ay mga aswang. Nang mapagtanto niyang walang kakayahan ang mga sundalo nilang harapin ang mga ito, humingi siya ng tulong sa isang grupo ng mga mangkukulam. Ang inialok nilang solusyon ay isang sumpang magtatago sa kapangyarihan ng mga aswang upang hindi na sila muling makapanakit. Ngunit ang kapalit ay dugo ng mga sundalong kasama ng aking ama. Hindi niya alam na literal na buhay ng kanyang mga kasama ang hinihingi ng mga mangkukulam. Nang magsimulang lamunin ng lupa ang mga sundalo, natakot siya. Tumakas siya at iniwan ang ritual bago ito matapos. Dahil hindi kumpleto ang ritual, pansamantala lamang ang epekto ng sumpa. Hindi nawala ang tunay na pagkatao ng mga aswang, napigilan lamang ang kanilang kapangyarihan. Si Ortega ang muling nagpagana sa sumpa gamit ang aklat at mga ritual. Ang dugo ng isang Ramirez ang kailangan upang tuluyang patibayin ang sumpa. Ngayon ko naintindihan kung bakit napakahalaga ng aking pagdating. Akala ko ay ako ang tagapagtapos ng sumpa, ngunit maaaring ako pala ang naging susi upang tuluyan itong mapalaya. Napagtanto kong mali ang ginawa ko. Hindi ko winasak ang sumpa sa paraang dapat. Sa halip, napalaya ko ang mga nilalang na matagal nang nakakulong. Naalala ko si Lira. Iniwan ko siya kasama ng mga taong akala namin ay mga biktima. Mabilis akong bumalik sa baraks, ngunit wala na roon ang aking asawa. Tinawag ko ang pangalan niya ng paulit-ulit. Sa di kalayuan ay nakita ko ang mga taga-baryo na nakaharap sa iisang direksyon. Nang sundan ko ang kanilang mga tingin ay nakita ko si Lira. Nakatali siya sa mga kawayan habang nakapaligid sa kanya ang mga residente. May mga kahoy at sanga sa kanyang paanan. Doon ko naintindihan ang tunay na plano nila. Hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ang mga aswang na matagal nang naghihintay na makawala. Sumigaw ako at hiniling na pakawalan nila ang asawa ko. Lumapit si Mayor Lucio at sinabi niyang matagal na silang hindi nakakakain ng laman ng tao. Sinabi niyang maaari akong tumakas at iwan si Lira, tulad ng ginawa raw ng aking ama sa mga kasamahan niya. Ngunit hindi ko siya pakikinggan. Itinaas ko ang aking baril at pinaulanan ng bala ang mga aswang. Marami ang natumba, ngunit ilang sandali lamang ay muli silang bumangon. Hindi sila namamatay sa mga bala. Unti-unti silang lumapit habang naubos ang aking bala. Alam kong wala na akong kakayahan upang maprotektahan si Lira. Sa desperasyon ay itinutok ko ang aking huling baril sa aking sentido. Ayaw kong mahuli nila ako at gawing katulad nila. Humingi ako ng tawad kay Lira at sinabi kong mahal ko siya. Ngunit bago ko hilahin ang gatilyo ay may mga sigaw na nagmula sa likuran ng mga aswang. Isang grupo ng mga taong mula sa kabundukan ang biglang dumating. May dala silang matutulis na kawayan, itak, latigo at iba't ibang sandata. Sa gitna nila ay isang matandang lalaki na may suot na gintong medalyon. Sinabi niyang matagal na nilang binabantayan ang baryo at alam nila ang tunay na pagkatao ng mga residente. Dumating sila upang ipagtanggol ang mga inosente at tiyaking walang masamang nilalang ang makakalabas. Itinaas ng matanda ang medalyon at mula rito ay sumabog ang matinding bughaw na liwanag. Nang tamaan ng liwanag ang mga aswang ay nagsigawan sila at napaso ang kanilang bala. Doon ko nakita na mas mabisa ang mga sandata ng mga taong iyon kaysa sa mga baril namin. Sumugod sila at nagsimulang labanan ang mga aswang. Habang nagkakagulo ang lahat ay nakita kong kinuha ni Mayor Lucio si Lira at tinangka siyang ilayo. Agad akong sumugod, ngunit bago ko siya maabutan ay may humawak sa balikat ko. Ang matandang may gintong medalyon ay nag-abot sa akin ng isang pilak na punyal. Sinabi niyang iyon lamang ang sandatang makakapatay sa pinuno ng mga aswang.
Kinuha ko ang punyal at hinabol si Mayor Lucio. Nang makita niya akong papalapit ay ibinaba niya si Lyra. Nasaksak ko siya sa balikat at napaatras siya, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, mabilis na naghilom ang sugat. Nagbago ang kanyang anyo. Namula ang kanyang mga mata, naging abo ang balat, humaba ang kanyang mga kuko at lumitaw ang mahahabang pangil. Ang matandang mayor ay isa palang makapangyarihang aswang at siya ang tunay na pinuno ng baryo. Sumugod siya sa akin na parang kidlat. Naiwasan ko ang unang pag-atake at sinaksak siya sa tagiliran, ngunit muli niyang napagaling ang sugat. Alam kong hindi sapat ang pag-atake sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan. Kailangan kong tamaan ang pinakamahalagang bahagi. Nang muling sumugod si Lucio, sinalubong ko siya gamit ang buong lakas ko. Itinusok ko ang pilak na punyal diretso sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan naroon ang puso. Isang matinding liwanag ang sumiklab. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw at nanginig ang buong katawan niya. Unti-unting nawala ang anyong halimaw at bumalik ang mukha ng matandang mayor bago tuluyang maging abo ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang labanan sa paligid namin. Isa-isang bumagsak ang mga aswang sa kamay ng mga taga-kabundukan. Ang ilan ay naging abo habang ang iba ay sinunog upang hindi na muling makabangon. Nang tuluyang tumahimik ang lugar, saka ko lamang naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Nilapitan namin ang matandang lider na nagligtas sa amin. Nagpasalamat kami ni Lyra dahil kung hindi sila dumating, malamang ay hindi na kami nakaligtas. Umiti lamang siya at sinabi niyang matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong matapos ang kasamaan sa baryo. Nang tingnan ko ang paligid, wala na ang dating nakakatakot na presensya. Wala na si Ortega. Wala na si Mayor Lucio. Wala na rin ang mga aswang na ilang dekadang kumugkob sa lugar. Magkahawak kamay kaming bumalik ni Lyra sa barracks at kinuha ang aming sasakyan. Habang papalayo kami sa baryo, tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko ang manipis na usok na umaakyat mula sa dating lugar ng labanan. Pakiramdam ko ay doon na tuluyang nagsara ang isang madilim na kabanata ng aming buhay. Pagbalik namin sa kampo ay isinumite namin ang buong ulat tungkol sa nangyari. Inakala naming maraming opisyal ang magtatanong sa amin, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Walang follow-up. Walang investigasyong isinagawa. Walang nagtanong kung bakit ganoon ang nilalaman ng aming report. Pagkaraan ng ilang araw ay nalaman naming itinago ang buong dokumento at tila tuluyan ng isinara ang kaso. Hindi ako nagreklamo. Naiintindihan ko kung bakit nila ginawa iyon. May mga bagay na mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi pa nakakakita ng ganitong uri ng kasamaan. At marahil ay may mga katotohanang mas mabuting manatiling lihim kaysa maghasik ng takot sa maraming tao. Ngunit kahit matapos ang maraming taon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang baryong iyon, ang aking ama, si Ortega, si Mayor Lucio at ang gabing muntik nang mawala sa akin si Lyra. Natutunan ko roon na hindi lahat ng sumpa ay nilikha upang manakit at hindi lahat ng taong mukhang biktima ay tunay na inosente. Higit sa lahat, natutunan kong may mga kasalanang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nating ulitin ang mga ito. Tumakas man ang aking ama noon, hindi ko piniling tumakas. At kahit halos kapalit ng buhay namin ni Lyra ang naging desisyon ko, pinili kong harapin ang katotohanan hanggang sa huli. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing iyon, malinaw pa rin sa akin ang mukha ng aking ama at ang mga salitang tila matagal niyang gustong sabihin, ngunit hindi niya nagawa. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit ako dinala pabalik sa baryong iyon. Marahil ay kailangan kong malaman ang katotohanan upang tuluyang matapos ang kasalanang matagal nang bumabagabag sa aming pamilya. At kahit ayaw kong balikan ang lugar na iyon, alam kong may mga alaala talagang hindi nawawala. May mga gabing hindi kayang burahin ng panahon. At may mga sumpang kahit natapos na, mananatiling bakas sa puso ng mga taong nakaligtas.